dapat kasama rin natin ang Panginoon sa lahat ng ating gagawin. Dapat yung ating commitment, yung perseverance natin, at syempre sama rin yung mga panalangin para maging mas madali yung pag-achieve natin ng mga goals natin. Maraming tao na akala nila is madaling makamit yun, madali nilang makamit yun sa madaling paraan, pero kaya nga sabi ko, lahat ng bagay pinaghihirapan. Talagang gusto mong marating o ma-achieve yung dapat mong ma-achieve. Unang-una ay kumuha ka ng edukasyon. Make sure na i-prepare mo yung sarili mo, i-prepare mo yung utak mo mentally in terms of sa field o sa anuman yung field na papasukin mo, at i-refine mo yun. Hasain mo ng hasain. Mapa-skilled man yan or mapa-administration man yan trabaho na gusto mo. One day, i-assure mo na dapat mo siyang i-train, i-ano mo talaga, hasain mo talaga. Ngayon, kung bakit ko ba sinabing living the dream? Kasi unang-una, itong trade na nakuha ko at yung life na nakuha ko ay talagang nagtugma. Ito ko yung trabaho ko kasi habang lumalaki ako, mahilig talaga ako sa sasakyan. Mahilig ako sa pagmimekaniko, may paggawa. Actually, habang yung bahay nga namin sa Mandaluyong, ako yung lumalaki, halos kadikit lang namin yung talyer. So, yung exposure talaga dun sa field ko, sa mekaniko, talagang nandoon talaga. And at the same time, ngayon, ito na yung pinaka-career ko, ito na yung pinaka-bread and butter ko. Kaya ako nasabing living the dream. Kasi imagine mo, binabayaran ka sa paggawa ng gusto mong gawin. So, ano man yung gusto mong gawin in the future, ano man yung palak mong gawin, ano man yung mga pangarap mo someday, try mo sila ipagsama-sama. Try mo silang alamin ano yung ba yung best way, ano ba yung ways para ma-achieve mo yung goal na yun, na nagtatrabaho ka, na gusto mo yung ginagawa mo, at the same time, yung earnings mo ron or yung kinikita mo ron is talagang masasabi mo na maalwan, na hindi ka na yung naghahabol palagi kung kakasya ba yung budget mo for this month or for this week. Alam mo yun? At saka pag may nagkasakit ba, ano bang magagawa mo? Ano bang maitutulong mo? Ano ba yung kaya mong gawin dun sa kinikita mo? So, sa mga aspiring student dyan o sa mga aspiring na mga bata dyan na someday nangangarap na maging professional sa anumang larangan na isip nila, ay tandaan nyo na hindi lahat ng bagay ay nakukuha. Marami kang failures niyan. Maraming failures. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Pero bear in mind, the more you fail, the more you learn. At unti-untiin mo lang yun. Huwag kang sumuko. Kung yun talaga yung gusto mo gawin, go for it. Hindi man yun maging successful yung in the future, but at least ginawa mo yung gusto mong gawin. Okay? Maraming tao na nawala na lang sa mundo, na hindi man lang nila nagawa yung gusto nilang gawin. Sisiman sila pero wala na, it's too late. They're too old para balikan yung lapses nila, or it's too late na para i-correct yung mga mistake nila. Kaya sa inyo mga aspiring na mga kabataan ngayon na who dream na one day they might be able or you might be able to live the dream. Focus lang in every goal you make, in every plans you make. Talagang focus lang. You may fail once, you may fail once. Stand up, pick up yourself, trabahuin mo ulit. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Depression, nandyan lang yan. But pag hindi on top palagi ang mindset mo, walang mangyayari sa'yo. Walang mangyayari. Pag nagpadala ka palagi sa lungkot mo, nagpadala ka palagi sa insecurities mo, walang mangyayari sa'yo. Kaya kailangan one day, if makapag-decide ka na kung ano mong gustong gawin mo sa buhay mo, o kung maging OFW ka man, o maging professional ka man na police, sundalo, nurse, etc., make sure na hasain mo talaga, or make sure na maging consistent, tapos yung perseverance mo sa goal mo, dapat dire-diretso yun. Huwag mong yun. At siyempre, yung faith mo sa Panginoon, nag-guide ka palagi dun sa mga path na gagawin na lalandasin mo. Sabi nga, di ba, si Michael Jordan, ilang thousand yung mga na-miss siyang shots bago siya naging isang Michael Jordan. So, ganun din yan sa atin. We may fail, but we should stand up and learn from our mistake and soldier on. Soldier on. Huwag mo nang tignan yung nakaraan mo. Huwag mo nang balikan sila kasi it will be more difficult for you to pursue doon sa mga career na changes, na gusto mong gawin. Ngayon, sa mga aspiring naman na OFW, gusto mag-OFW, ano man yan, kung sakali man na, syempre, short kayo sa budget, yung parents mo is walang budget na kapadaling ka sa college, as I said, you can always get a career as a skilled person. Marami ngayon sa mundo nangangailangan ng trainee. Marami sa mundo ngayon, all over the world. Mostly sa Pilipinas sila kumukuha. Opportunity natin yan. Look at here in Australia. Mas malapit to sa Indonesia. Malapit to sa Malaysia. Yet, kumukuha sila ng skill sa Pilipinas. Punta ka ng Europe. Malapit sila sa Romania. Malapit sila sa mga ibang European o even sa Africa. But yet, kumukuha sila ng skill sa Pilipinas.
Bakit? Kasi alam nila yung mga Pilipino pagdating sa quality ng trabaho. Talagang number 1 yan all over the world. Baga may trade na natin yan. Kung halimbawa yung trade ng electronics ay Japan or Korea, ang trade naman ng skilled, ang majority is Pilipino. Kahit sa mga cruise, di ba, Pilipino rin yung mga kinukuha. So gaya nga ng sabi ko is, ano man yang planuhin nyo, ano man yung gusto nyo i-pursue one day, focus lang dyan. And focus sa goal. Huwag nyo alalahanin yung mga distraction, normal yan. Yung mga failures, normal yan. Yung mga bagay na yun is para lang yun silang to make you harder. Maging matibay ka. Nasa sayo lang niya kung mag-give up ka, then you fail. But gagamitin mo yung failures na yun para ma-reinforce yung sarili mo, para mapatibay yung sarili mo, then it's for your own good. Di ba? So yun, living the dream, gaya nga sabi ko is, dumating ka na sa point na gusto mo yung ginagawa mo at the same time, hindi ka na naghahabol palagi. And I just want to share as well, for those people na nasa Pilipinas, or for those people na they are still wondering, bakit ganito ilang years na ako nandito? Bakit ganito pa din yung life ko? Pag bigyan nyo lang siya ng 1 year, 2 years, pag hindi pa nag-work at hindi pa rin mabagal pa rin ang progress nyo sa field na nakuha nyo or kung asan man kayo ngayon, try kayong mag-reassess ng sitwasyon nyo. Saan ba dapat? Ano ba dapat? Ngayon, sabihin mo, contradict naman yan sinasabi mo na dapat magtuloy-tuloy. Well, sa part na yan, pag-aaralan mo din, ano ba yung, for let's say, janitor ka na for the last 4 years, and janitor pa rin ng kapatid, meron pang mas para doon. Yung sabi ko, kumuha ka ng tamang skill. Tamang skill, kung hindi ka man makapag-aral ng kaleheyo, hindi ka man makakuha ka ng skill. At pag nakuha mo yung skill na yun, who knows, hindi natin alam saan ka marating doon. Pili ka lang ng trade ng skill, isang skill at hasain mo yun. Kaya mag-accountant ka, or kaya ano man, or mag-nursing ka, mag-caregiver ka, whatever. Kuha ka doon, kasi yun yung mga bagay na pwede mong i-roll pataas or pwede siyang lumago ika nga. So yun ang gusto ko sa inyo i-share para one day, who knows, you might also live in the dream. So yun lang guys, gaya ng sabi ko sa inyo, huwag kayong manghinaan ng loob. There's always rainbow after the rain ng South Border. Well, anyway, so yun. Focus lang, ano man yung field na nakuha nyo, focus lang. At someday, who knows, maging living the dream na rin. O ma-experience nyo rin yung sabi living the dream. At if you have any questions or any concern regarding ang life bilang OFW or may mga question kayo, ano ba yung mga dapat yung i-prepare, hit me lang sa comment. And hopefully in the near future vlogs, I can share it to you. And maybe, magamit niyo yun sa mga endeavors niyo as OFW in the near future. So yun guys, so always keep in touch with God. Ano man yung mga goals nyo, yan yung sa Kanya at gabayan nawa kayo ng Panginoon na ma-pursue nyo yung mga goal nyo. Okay? So, yun. And please do hit subscribe and share in case para mas marami pa tayong ma-share ng good news or positivity lang of life. Not just working sa Pinas or sa OFW, but as a whole na dapat laban-laban lang. Laban lang. Because life is always a challenge. No matter what, kahit tutulog ka lang, it's always a challenge. So, yan. And thank you for listening. If nakaabot ka sa part na to. And as always, thank you.